Yaya't pagpapala, laging inilalaan kami malinis at mabukitalo. Kapayapaan ang iniiwan sa kaligtasan upang saan man dumako ay may panagpapayapaan. Manatili ang bawat isa na may kababaan ng kaloob. Bago ang lahat ay akin munang binabati ang pagkakatatag ng lungguyan sa 33 taon. Alam niyo ba ang ibig sabihin ng 33 taon? Ng inyong maestro ay natapos ang kanyang paghihirap. Natapos ang kanyang misyon sa mga taong nararapat na pagbigyan at bigyan ng liwanag na utos din naman ng dakilang Mandalan. Ang buhay, aking mga kapatid, ay mahalaga sapagkat dito nakasalalay
ang pagbabago, ang kabanalang hinahanap ng bawat isa, kahalagahan ng buhay simula pa man, ang nalangin ng dakilang Ama, ang lahat ng mga bagay, lalo na sa kanyang mga minamahal ng mga anak, kapatid, asawa, at sa lahat salitang nagkakaroon. Ang buhay ay sinipot simula pa man, buhat pasimula. Ang buhay na pinagkalooban ng liwanag upang mapaglabanan ang kadiliman. Kaya ang buhay na inyong tinataglay ay mahalaga. Kung inyong nais na marating ang kapayapaan, dito pa lamang sa lupa. Kapag na tapos nyo na ang mission nyo sa buhay na ito, malalaman nyo sa kabilang buhay kung ano ang inyong ikalalagay sa inyong ginawa. Dito pa lamang. Ang buhay ay sinipot upang magkaroon ng paliwanagan ang lahat ng mga bagay. Lalong-lalo na sa kanyang sarili. Ang panahon, takip siling, kung iyang naidarating sa bawat isa. Nasaan ang ilaw ng taong inihanda ang kanyang kinabukas? Gaano kalaki ang ilaw na ito upang mapaghandaan niya at mapaglabanan ang kadiliman sa kanyang patutunguhan o kanyang nilalakaran. Kaya nga ang buhay ay isinipot ng liwanag upang mapaglabanan ang kadiliman, lalo-lalo na sa inyong buhay. Hindi maaring hindi daanan ng bawat isa ang kadiliman kung kayo ay may kaliwanagan. Pinagkalooban ng ilaw upang subaybayan at maalaman kung ano ang katotohanan sa ilaw na ito na nagbigay ng buhay sa bawat isa. Kung ang inyong ilawan ay aandap-andap, hindi nga kayo nakahanda upang labanan ang kadiliman. Kaya nga, sa bawat lakaran ng tao dito sa kalupaan, ay nararapat na hanapin niya ang tunay na liwanag, ang tunay na katotohanan sa kanyang buhay bago siya pumalaot sa kanyang nais sa buhay. Kung narating niya na at naunawaan niya na ang nais niya sa buhay, ang gabay ng liwanag na ito na pinagkalooban ng ilaw sa bawat isa ay inyo nang mapapanatili at inyo nang malalaman kung ang inyong buhay ay may taglay ng kalinis. Bawat buhay ay dalawa. Dalawa ang dualidad na hindi matatakasan ng tao. Sapagat ito ang kalikasan ng kaitaasan, ng pangkalahatan upang maunawa at malaman ng tao kung ano ang kanyang kalalagyan at kung sino siya sa kanyang buhay dito sa kalupaan. Ang kamatayan at buhay, ang diablo at gurong ang gurong kapagmahal
Ang inyong nilalaban ay ang diablo, ang kadiliman sa inyong buhay. Malalaman nyo ito sa inyong paglalakad upang maunawaan nyo kung ang inyong kinikilos at ang inyong ginagawa ay may kabutihan at may kabanalan. Kung nasa inyo nga ang liwanag na ito, ang ilaw na ito, na minsan ay aandak-andak. Yan ang kahalagaan ng buhay ng bawat isang naghahanap ng katotohanan dito pa lamang sa lupa. Paano ninyo ang mga kayamanan dito sa lupa kung inyo namang iiwan at sino naman ang mapapagbigyan ng kayamanan ito at hindi nyo rin malalaman kung ano ang magiging resulta ng ibigay nyo ng kayamanan na ito sa mga inyong napag-iwanan. Sila kaya ay mapapariwara. Nasa inyo pa rin ang katatagan ng buhay dito sa lupa. Makamit mo na ang lahat ng kayamanan dito sa lupa. Subalit, ang kabaliktaran nito ay inyong kamatayan. Kaya nga, may buhay at mayroong kamatayan. Merong kaliwang kamay at merong kanang kamay. Merong dilim at merong liwanag. Kaya nga simula pa lamang na ang lahat ng bagay ay nababalot ng kadiliman. Ang wika at sinaad ng ating dakilang manlalala. Pagkaroon ng liwanag at ito nga ang sumusubaybay sa bawat kanyang nilalang na nilikha ayon sa kanyang larawan. Subalit, hindi maunawaan kung ano ang ibig sabihin ng kanyang kalarawan ang kanyang nilalang. Sapagkat ang Ama ay liwanag, walang anyo, kundi liwanag na nakasisilaw, na nagbibigay ng buhay sa bawat kanyang nasasakupan ng kanyang binoong lahat dito sa lupa at sa langit. Hindi naiintindihan ng karamihan ang mga salita na ito, aking mga kapatid. Kayo ay napakahalaga sa paningin ng Ama sapagkat ito ay hindi niya nililihim sa bawat isa sa inyo, bagkus ibinibigay ang lahat ng katotohanan upang maunawaan niyo kung ano ang sasapitin niyo sa darating na araw. Ang ilawan na ipinagkaloob sa inyo ay hari nawang mag-aandap-andap. Pagkos palakihin niyo ang liwanag na ito. Kahit na maliit lamang ang inyong ilawan, ang ilawan na malaki ay hindi magkukulang sa gabay at patnubay. Saan man kayo tutungo at inyong patutunguhan. Ang landas ng buhay ay maraming pagsubok. Maraming pigati. Kapagkat ang diablo, lalong-lalo na kung kayo ay nananampalataya at nagbabago at ang ilawan na ito na panagkalop sa inyo ay nilalabanan ang diablo nito. Paibabawan nyo ang kadilim na ito upang ang kasaganaan na bumula sa kaitasan ay inyong matanggap dito pa lang sa lupa at lalong-lalo na sa kaitasan. Ang panahon ng takip silim, inihanda ng butihing tao ang kanyang ilawan upang ipaglaban sa kadiliman. Simula pa man, nanalangin ang lahat ng mga bagay. Huwag niyong kakalimutan ng kahalagaan nito sa inyong buhay. Tulungan niyo ang inyong sarili.
hindi pa rin naiintindihan at naunawaan ng karamihan kung ano ang kabuuan ng isang tao, kung paano siya nalalang ng dakilang Ama, ang dalikha, dakilang manlalala. Okay, mga kapatid, ang katauhan ninyo ay dapat ninyong malaman. Ang bagay na nagpapagalaw sa inyong katauhan, sa inyong katawang laman, kapag nawala ang espiritu at kaluluwa, ang katawang laman ay hindi na makakagalaw at hindi na makakakilos sapagkat ito'y patay. Kung naunawaan nyo, ang pagkakaroon ng buhay ng isang tao o ang isang kaluluwa o ang tao ay inihingahan ng dakilang Ama upang mabuhay. Simula pa man ang lahat ng kanyang nilalang, naglalang siya. Unawain niyong maigi ito at sapagkat ito ay lihim na hindi nabubunyag. Simula pa man ng langin ang lahat ng mga bagay. Ang may pangunawa ay unawain ang mama ay naglang ng babae at lalaki. Wala pang katawang laman, babae at lalaki, simula pa man. Bago ang katawang laman ay yan muna ang katangian ng isang taong naglalakad dito sa kalupa. Kaya pag nawala ang kaluluwa at espiritu, ang katawang laman ay patay na. Walang kilos at gawa, walang katalinuhan, walang masasalita. Kaya ang inyong buhay ay nakasalalay sa pananampalataya ninyo sa kaitaasan. Yan ang kahalagahan ng buhay na ipinagkaloob sa bawat isa. Ang isip, damdamin at kalooban na hindi nababatid ng taong nakatayo sa kanyang kalupaan. Ang isip at damdamin at kalooban ang taglay ng espiritu na mayroong kabanalan. Ang kaluluwa na kayo, ang tao, ang tawag ay kaluluwa. Ang tao o ang kaluluwa ay isa. Ang dalawang kalakasan, ang dalawang pinagkalooban ng kapangyarihan upang paglabanan ang kadiliman. Isip, damdamin at kalooban. Kapag iyan ay nawala sa isang taong may buhay, ay saan pa ang tungo ng tao? Kung ano ang gagawin niya dito sa lupa? Siya na ba'y maglalakbay sa kadiliman o maglalakbay sa liwanagan? Ang kaluluwa ang siyang umuunlad. Sa pamagitan ng dalawang kalakasan na ito, sinakop ang materya binuo ng Ama sa pamamagitan ng inyong kapatid na at inyong inuno na si Adan. Kaya nagkaroon ng katawang laman. Subalit, ang manunukso bago ang kay Adan, alam nyo rin kung saan hinugot si Eva sa kanyang tadyang upang magkaroon ng kaparis ang taong kanyang nilalang. At dumating
ang kadiliman, ang tukso. At natukso nga ang babae, hindi ang lalaki. Kaya sa babae nagmumula ang lahat ng kasalanan. Na sinimulan nila at hanggang ngayon ay nandiyan pa. Bawat isinisilang na sanggol o magkaroon ng kabuuan ay kasalanan ng tao. At dumating ang inyong guro o pangturuan at magkaroon muli ng buhay na may kabanalan. Yan ang bawat sa inyo na nananalig at nanampalataya sa katotohanan ng buhay. Ang hiwag ng dakilang Ama ay hindi maaarok ng bawat isa sapagkat hindi siya pagkakalooban ng karunungan nagmumula sa kaitasan, hindi katalinuhan na nagmumula sa kalupaan. Napakahalaga, simula pa man ng pag-aaral, napakahalaga ng buhay sa bawat isa na nakatayo dito sa kanila. Kaya ang payo ng dakilang Ama, magpatuloy at magpatuloy. Huwag kaliligtaan ang kabanalan, kalinisan, kababaan ng loob, sapagkat diyan kayo uunlad at uunlad. Ang salapi na inyong iniimpok sa inyong lukbutan ay lalago at lalago. At itong naipon nyo na ito sa inyong lukbutan ay inyong ipagkakalob sa dakilang Amang manlalangin sa darating na panahon at meron kayong isusulit upang malaman ninyo kung saan lugar kayo ilalagay sa kabilang buhay. Kaya nga aking mga kapatid, ang naliligaw, ang nasa kadiliman na natukso ng dyablo ng lahat ng paraan na kanyang gagawin upang mahikayat na lamang. Marami ang hindi nakakaunawa at nakakaintindi kung ano ang ibig sabihin ng relihiyon na kanilang itinatatag sa kanilang pagtuturo kung sila man ay merong kaalaman na ituturo. Kung wala, ang malaki ang kanilang magiging kasalanan. Sapagkat marami ang naliligaw sa katuruan ng katotohanan. Nawa, ang lahat ng ito ay magkaroon ng liwanag sa bawat. Alam niyo na kung sino kayo sa inyong sarili at kung sino ang nagpapagalaw sa inyong buhay at kung sino ang gumagabay sa nating lakarin sa buhay. Ang buhay, ang liwanag, ang ilawan na inyong natanggap sa dakilang Amang napakaganda, mapagmahal sa lahat. Lahat ng kanyang nilikha ay kanyang mahal, ay kanyang inaaruga, lalong-lalo na sa kanyang kawangis na kanyang nilalang ang bawat isa. Hindi sa karumihan, kundi sa kabanalan, sapagkat ang karumihan ay sa kabilang panig, hindi sa katotohanan pinagkakaloob ng Diyos. Muli, binabati ko ang pagkakatatag ng lunduyan ay magpatuloy at magpapatuloy. Ang taong nagtaguyod upang hindi maligaw ang bawat siyang sa turuan ng tunay na buhay.
Gayon din, ang may kaarawan na meron na rin karinisan, kalooban at nababatid niya na rin ang tama at masama. At ang kamay niya ay bukas palad sa mga nangailangan. Yan ang kanyang natutunan dito sa pakikinig ng tunay na buhay at taway ang bawat isa gayon din ang inyong kapatid na inyong tinatawag na Doktora at Marie. Mapalad ka sapagkat ang subaybay ng dakilang Ama. Ang iyong ilawan ay hindi naaandap-andap. Binibigyan ng malaking liwanag upang saan man dumako ay merong pananggalang sa lahat. Ang baluti ng inyong taglay-taglay, ito ay kasama na ninyo sa inyo. Huli, ang kapayapaan ay sumayin. Kung nararapat na pagkalooban kayo ng tinapay, nababasa ninyo sa 1, Kabanata 1, Talata 1, hanggang dito na lamang ako at nang mabatid niyo kung ano ang ilaw na inyong taglay. Ang kapayapaan, kaliwanagan, kababaan ng loob, ang kapayapaan, ang subaybay ng dakilang Ama ay sa inyo ngayon at makailan. Manatili ang kababaan ng loob sapagkat itinataas ang may kababaan at ibinababa ang may kataas. Kapayap. Ako'y sa inyo'y namamahal. Magandang umaga. Ang inyong nagmamahal na bawat isa sa inyo ang inyong may kapayap. Paalam. Umaga po. Sa Juan 1 po, 1 hanggang 5. Ang salita, sa 1 po. Sa pasimula pa'y naroon ng salita, kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. Sa 2, kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Sa 3, sa pamamagitan niya nilikha ang lahat ng bagay at walang anumang nilikha ng hindi sa pamamagitan niya. Sa 4, mula sa kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Sa 5, nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw at hindi ito kailanman nagagapi ng kadiliman. Tawan 1 po, 1 hanggang 5. Ang salita. Sa pagsimula pa'y naroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. Sa 2, kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Sa 3, sa pamamagitan niya nilikha ang lahat ng bagay at walang anumang nilikha ng hindi sa pamamagitan niya. Sa 4, mula sa kanyang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Sa 5, nagliliwanag ang kadiliman ang nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw at hindi ito kailanman nagapi ng kadiliman.
salita. Tapay na na. Tama siya ng Diyos sa kasunod pa. Nakita niya, nilikha niya. Wala namang nilikha na hindi. Wala na ang buhay. Hindi na sa kabulan. Dapat po sa atin ay paalala sa lahat sa pag-usa. Na tayo ay binigyan ng Panginoon ng liwanag. Kasi wala pa nang tayo lang pinagpaloob sa atin. Maging malinis ang ating isipan ng lahat. Patuloy natin yung pagkilala sa Kanya. Sa pamagitan ng ating na hindi tayo nagandunap ng mga kastulian kung ano mang bagay na ipapalit sa ating Brother Toby, dito ka. Naharangan mo sila. Hindi, sa gilid lang. Yan. Binigyan niya sa atin ang kinakain. Kaya ang manatili ang bawat isa sa pananampalataya na may lakip nito. Na ang kabutihan na binigyan niya sa atin ay makilala. Bakit tayo nang tinawag o tayo nang nabasbasan na kami. Sabihin natin dati marami kami, so marami excuses na yun. 33 years na pag-aaral. Maraming salamat. E binigyan niya ang liwanag sa amin bago pa maganap na maligaw ng gandasin. Itinuro niya sa pamagitan ng mabuting aral sa diwat ang mga laman ng banal na kasulatan. Ang banal na kasulatan, yun ang sinasabi ng Panginoon. Hindi po ang Bible na ito ay naglalaan lamang. Pero kung ito'y bibigyan natin ng buhay at siya'y binibigay niya sa atin, kaya nalalaman natin. Sabi nga, ibinigay na sa atin ng dakilang lumikha. Mula ng tayo tinawag niya sa bunto ng karamihan. Kaya ang liwanag na binigay niya sa atin ay huwag na natin paandapin. Bagkus pagliwanagin natin, paglagablabi natin ang tinapay ito. Sa gayon, ang puro at aral na binigay niya sa atin yung mga aral. Sabi nga, yung 7 arcanggeles ay nasa atin. Unang pinakilala ng dakilang lumikha ay unang pintig. Kaya tayo narito. Ngayon po ang mga mag-aaral pa at makikipag-aral pa upang malaman nila ang unang salita na binigay sa atin. Sabi nga, ang panahon ng kadiliman, hindi pa natin nakikilala ang dakilang lumikha. Ay ang unang pintigin na sinasabi. Unang pintigin na binusan sa atin. Unang pintigin na nagbigay sa atin ng kalakasan upang tahakin natin at bagkasin natin ang buhay. Maraming aralin, maraming pag-aaral na dinaanan ang bawat isa. Noong unang panahon na nag-uumpisa o mga matatagal na alak